Hindi alam ng marami, ang pag-unat ng walang tamang lakas ay pwedeng makasama sa kalaunan. Bakit madalas hindi sapat ang pag-unat lang at ano talaga ang nakakatulong, malalaman mo na ngayon. Bakit napakahalaga na pagsamahin ang pag-unat at pagpapalakas? Kung puro pag-unat lang, maaaring lalo kang lumuwag o lumambot. Mawawalan ka ng kontrol dahil ang kalamnan sa bagong haba ay di na makakabuo ng lakas, kaya nagkakamali ng karga ang mga kaso-kasuan. At nagdudulot ito ng sakit. Katulad din ito ng nararanasan ng mga taong hypermobile. Tip ko agad sa inyo, mga hypermobile. Gawin ninyo ang aming ehersisyo, pero mas bigyang halaga ang pagpapalakas kaysa pag-uunat dahil likas na sa inyo ang pag-uunat. At gagawin na natin ang susunod na hakbang gamit ang mga ehersisyo. At ngayon, mas magiging mahirap ang mga ehersisyo, pero mas magiging epektibo rin. Gagamitin natin ang ating mga pantulong na kagamitan. Para sa mga wala pa nito, kumuha na kayo ngayon ng isang libro at isang sinturon o tuwalya. Pagkatapos, gagawin natin ang mga ehersisyo na mas pinaigting at mas epektibo. Simulan natin sa binti. Para dito, iunat ito sa pamamagitan ng paglalagay ng harap ng paa ng mas mataas sa sakong habang iniinat. May maliit na anggulo dito bilang paunang pag-unat, kaya mas matindi ang pag-unat. Ipakikita natin ito agad gamit ang tagapagligtas ng tuhod. Pakiusap, ipasok ang iyong kanang binti gamit ang kanang paa. Pinipigilan ng loop ang pagdulas mo. At pwede mo itong gawing mas matarik habang tumataas ang anggulo. Kaya pwede mo ring patong-patungin ang dalawang libro. At pagkatapos, mas pinapahirap ang mga ehersisyo na may mas mataas na antas ng bisa. At ang mga ehersisyo ay mas pinapahirap na may mas mataas na antas ng bisa. At ginagawa natin ang mga ehersisyo na mas pinapahirap na may mas mataas na antas ng bisa at ang mas pinapahirap na mas mataas na antas ng bisa at pagkatapos ang mas mataas na antas ng bisa at mas mataas na antas ng bisa at pagkatapos ginagawa natin ang mas mataas na antas ng bisa at ginagawa natin ang mga ehersisyo na may mas mataas na antas ng bisa. Sakto lang na kaya pa. Manatiling tuwid, panatilihing tuwid ang kanang binti. At ngayon, kailangan muna nating maghintay ulit hanggang lumabas ang epekto. At napapansin mo, kailangan mo lang talaga ng gravity, pababa lang mula sa taas. Mapapansin mo, gravity lang talaga ang kailangan. Maghintay ka lang habang dahan-dahang lumalawak ang pag-inat. Kapag napansin mong nababawasan na, bahagyang igalaw ang balakang paabante hanggang bumalik ang pag-inat. Para palagi mong mahanap ng tama ang puntong yon, kung saan ang tindi ay sapat lang na kaya mo pa, yung tipong sakit na masarap pa rin sa pakiramdam. Huminga ng malalim, pasok at labas. Ngayon, iba na naman ang usapan sa lakas sa posisyong ito, lalo na kapag ganito katarik ang anggulo ng pag-unat. Ngayon, idiin mo ang harap ng paa mo, ina, ng kasing lakas ng makakaya mo. Laban sa tagapagligtas ng tuhod, pati sa bahay, laban din sa kanya. Kung meron o wala ka pa noon, gamitin mo ang inilagay mong libro o mga libro. Pindutin ng mahigpit, bitawan at umusad ng kaunti. Panatilihing tuwid ang tuhod. At muling pindutin ng mahigpit, pindutin ng mahigpit. Pakawalan at muling umusad ng kaunti papapasok. At muling pindutin ng mahigpit pababa gamit ang harap ng paa. Mapapansin mo talaga kung paano naninigas ang lahat dito. Paluwagin, tapos itulak pa ng kaunti papasok. At ngayon, bumaba ka na mula sa tuhod na tagapagligtas. Itapat mo ang kanang binti mo ng tuwid sa harap mo. At itaas mo pa ng maayos ang paa mo. Hilahin, itaas, at mas malakas, mas maganda. Kaya hilahin, hilahin, hilahin pa. Masyado ka pang mahina humila, hilahin mo pa kahit sa bahay, hilahin, hilahin pa. Iunat mo ang tuhod mo, hilahin ang paa mo, iunat ang tuhod, hilahin ang paa. Idikit ang dulo ng paa sa shin mo. Sige pa, konti pa, tapos mag-relax. Dahil dito, maraming positibong nangyayari. At ngayon, sa kabilang side naman, ilagay ang kaliwang paa sa tuhod. Reter, iunat mo ng todo ang iyong tuhod. Maghanda ka sa tensyon. Tingnan mo, tiyaking ang bigat ay nasa kaliwang paa. Ang kanan ay pwedeng tumulong magpatatag pero huwag maglagay ng malaking lakas doon. Kaya hindi natin masyadong pinababayaan bumaba at hawak pa rin ang lupa, laging inaabot pa abante. Kailangan ulit maghintay. Dapat tuwid na tuwid ang tuhod.
Kapag aktibong tuwid ang tuhod, pinakamalakas ang epekto. Kailangan talagang tuwid na tuwid ito. Ngayon, dinadagdag natin ang lakas sa pag-unat para mas tumibay ang kalamnan habang nakaunat. Itulak mo ng malakas ang harap ng paa sa tagapagsalba ng tuhod. At ikaw rin sa bahay, depende kung ano ang nasa ilalim ng paa mo. Itulak mo ng todo, talagang todo. Bitawan mo at igalaw paabante ang balakang. At ulitin mo, itulak mo pababa ng kasing lakas ng kaya mo. Itulak, 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 bitawan at ipasok palalo. At ulitin mo, itulak mo, itulak, itulak, itulak. Nang sobrang lakas, itulak, bitawan, ipasok palalo at bumaba ka. Ilagay mo ang paa mo sa harap mo at aktibong pag-unat ang ginagawa. Ang tuhod, itaas ang paa. Nang kasing lakas ng kaya mo, itaas pa ang paa. Higit pa, dagdagan pa ng lakas, dagdagan pa ng kaunti. Ngayon, nagtutulungan ang mga grupo ng kalamnan sa magkabilang gilid ng kasukasuan para ito ay maayos. Habang mas malakas mong hinihila, mas naayos. Tapos mag-relax ulit. Para sa pangalawang ehersisyo sa harap ng hita, kailangan mo ng sinturon, tuwalya o exercise loop. Ipakikita namin ito sandali gamit ang sinturon. Kukunin mo ang sinturon ng ganito at pagkatapos ay aabutin mo ito ng kamay papunta sa likod. Mas maganda kung parehong kamay. At pagkatapos ay hihilahin mo. Okay? Mas madali ito gamit ang loop. Pero kung wala ka pa noon, pwede kang gumamit ng iba. Ipasok mo ang kamay mo, ilagay ito sa tabi mo at huminto. Balik sa simula kahit ano gamit mo ngayon. Oo, balik sa simula. At ang pinakamahalaga ngayon ay ang kaliwa mong balakang ay idiin mo ng mahigpit hanggat maaari sa sahig. Hindi ka dapat nakabaluktot sa balakang. Pag nagawa mo na, saka ka lang gagapang gamit ang mga daliri mo papunta sa unahan, tuloy-tuloy lang. At dahan-dahang hilahin ang paa papalapit sa puwitan. At ngayon, mag-ingat ka. Hindi mo dapat iwasan habang hinihila mo na itataas mo ang puwitan at magbebend ka sa balakang. Dahil mawawala ang bisa kapag ganoon. I-press mo palagi pababa ang singit at mag-stretch ka. Mararamdaman mo ang hatak sa harap ng hita at sa tuhod. Tataas ka na rin tulad ni Ina. At palagi kang maghihintay na medyo humupa ito. Tapos itutuloy mo ulit ang pag-stretch. Huminga ng maayos. Siguraduhin kaya mo pang tiisin ang sakit. At ngayon, hawakan mong mabuti ang strap at subukan mong iunat ang iyong binti. At para hindi tumaas ang balakang mo, idiin mo pa lalo ang balakang mo pababa sa sahig. At mag-relax ka, tapos magpatuloy ka pa sa pag-unat. At ulitin natin, itulak mo ang singit pababa sa sahig. Iunat mo ang iyong binti. Mag-relax ka pagkatapos at subukang laliman pa ang pag-unat. At isa pang 3 beses. Okay lang kahit dito lang ang paa mo. Bawat pag-unat at lakas na ibigay mo, gaganda ang pakiramdam ng binti mo sa ilalim ng tuhod, di ba? At ngayon, Ina, bitawan mo na ang strap at hilahin mong aktibo ang paa mo. Hilahin mo ang paa papunta sa puwitan. Idiin mo pababa ang singit. Paa papunta sa puwitan. Singit pababa at dahan-dahan mong iunat ulit ang binti mo. Gawin mo rin ito sa kabilang bahagi. Pakitiklop ang tuhod mo. Kamay, ipasok mo agad ang hinlalaki. Ano ang dapat gawin bago humila ng malakas? Ibababa natin ang bar. Sobrang importante. Kailangang ibaba ang bar. At pagkatapos, ay sisimulan mong hilahin ang loop papunta sa harap. Oo nga. Tuloy-tuloy lang na lumakad paabante. Tiyagain ang sakit na kaya mo pa. Mapapansin mong mas flexible si Ina sa isang side kaysa sa isa. Tandaan mo yan sa sarili mo. May pagkakaiba ba ang kanan at kaliwang binti mo? Madalas meron, pero normal lang iyon.
At ngayon, gusto mo ring iunat ang kanang tuhod, gusto mong iunat ito. Oo, tama. Talagang gusto mong iunat, paluwagin, hilahin pa, lalo pa palapit at gusto mo ulit iunat. Paluwagin, hilahin, palapit pa. At sa ikatlong beses, gusto mo ulit iunat. Paluwagin, hilahin, papalapit. At ngayon ang aktibong pag-unat. Bitawan mo na ngayon at hilahin mo ng aktibo. Hilahin mo ng aktibo ang paa pababa at ang sakong papunta sa puwitan. Tama, at bitawan ulit. Tumayo ka ngayon, gumalaw ng kaunti, maglakad ng ilang hakbang at damhin ang pagkakaiba. Gusto mo bang malaman paano maibsan ang sakit ng tuhod mo? Sa susunod na video, malalaman mo kung paano gumagana ang mga fascia at kung ano ang mahalaga kapag nagfa-fascia roll massage gamit ang pagro-roll.